Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat mula sa Migrante International sa lahat ng mga organisasyon na at taga-suporta, mga taong simbahan na dumalo ngayong araw para bigyang suporta si Mary Jane at ang kanyang pamilya sa napakahalagang araw ng pagbibigay ng kanyang testimonya sa loob ng CIW kung saan nakapiit siya simula noong December 18, 2024. Ang sinabi po ng mga unang tagapagsalita, napakahalaga ang araw na ito. Makasaysayan ang araw na ito dahil halos 11 taon simula noong 2015 nung nagsampa ang pamilya Veloso laban kay Cristina Sergio at Julius Lacanilao para sa 3 kasong human trafficking, illegal recruitment at estafa. Ngayong araw, mabibigyan ng pagkakataon na matagal nang hinihintay ni Mary Jane, matagal na pong hinihintay ng pamilya Veloso na maikwento, maisalaysay ni Mary Jane ang kanyang panig, maririnig ng korte ang kanyang boses, maririnig ang katotohanan ng nangyari sa kanya. Matagal na pong pinaghahandaan ni Mary Jane ang araw na ito. 11 taon niyang pinaghahandaan sa tulong ng kanyang mga abogado, sa tulong ng mga kanyang taga-suporta. Malakas ang loob ni Mary Jane ngayong araw. Nakausap po siya ng kanyang mga abogado at sinabi handa na siya isalaysay kung paano siya na biktima ni Cristina at ni Julius. Nilinlang nung pinangakuan siya ng trabaho bilang domestic helper sa Malaysia, ngunit ang inabot ay inaresto siya sa Indonesia at nahatulan ng sentensyang kamatayan sa Indonesia para sa kasong drug smuggling. Mahalaga ang kaso na ito kung naaalala nyo dahil sa araw mismo na dapat siya ay bitayin noong 2015 ay matagumpay nating naisalba ang kanyang buhay dahil sa masiglang pandaigdigang kampanya na nanawagan para sa kanyang pagpapalaya, para maisalba ang kanyang buhay. Mahalaga yung kaso ngayon, kahit 11 taon na siyang gumugulong, dahil isang boses ang napakahalaga sa kaso na ito ay kay Mary Jane. Alam niyo po ba, mga kaibigan, mga kasama, kung ilang pagsubok na dinaanan ng pamilya Veloso para ipaglaban na makapagbigay ng testimonya si Mary Jane ngayong araw. Kahit siya pa ay nakapiit sa Indonesia, napakabagal umaksyon ng gobyerno ni Duterte at ni Marcos para tiyakin na makuha ang testimonya niya habang nakapiit siya sa Indonesia kahit na in-order na ng Korte Suprema na dapat kunin ang testimonya ni Mary Jane. Ilang hadlang ang kailangan pang pagdaanan dahil sinubukan ng panig ng recruiter ni Mary Jane na patahimikin po si Mary Jane. Kaya napakahalaga na nangyayari na ngayon sa loob ng kulungan na kinikwento na niya sa harap ng judge, sa harap ng korte, mailalagay po sa formal na record, legal record, ang kwento ni Mary Jane. Napakahalaga din po ang araw na ito para sa lahat ng mga OFW, para sa lahat po ng mga migranteng manggagawa na nagiging biktima pa din hanggang ngayon ng human trafficking. Nagiging biktima pa ng illegal recruitment, pagsasamantala at pangapi sa ibayong dagat. Hindi po natapos kay Mary Jane. Dumami pa po ang mga kaso. At hindi po nagkakaroon ng pagkakataon ang ating mga OFW at migranteng manggagawa na magsampa ng kaso sa korte. Hindi sila nagkakaroon ng pagkakataon na magbigay ng testimonya sa korte dahil dumaranas sila ng samut-saring intimidasyon, pananakot at panunukil sa kanilang boses. Kaya yung testimonya ni Mary Jane ay magbibigay lakas loob at inspirasyon sa lahat ng ating mga OFW at migranteng
manggagawa na patuloy na lumalaban, pinaglalaban ang kanilang karapatan, lumalaban sa kahirapan at pagsasamantala sa ibayong dagat, lumalaban sa kapabayaan ng gobyerno para protektahan sila. Panghuli po, mahalaga ang araw na ito pero hindi nagtatapos sa testimonya ni Mary Jane. Bakit po? Matatagalan pa po ang kaso. Alam naman po natin na usad pagong ang justice system dito sa Pilipinas. Pagkatapos po madinig ang testimonya ni Mary Jane, papakinggan naman po ang panig ng kanyang mga recruiter, ang mga witnesses ng kanyang mga recruiter. Kaya matatagalan pa po ang paggulong at pag-usad ng kaso. Kaya kaming lahat dito ay nananawagan kay Pangulong Marcos Jr. na gamitin niya ang kanyang karapatan, kapangyarihan para igawad ang klemensiya at kalayaan para kay Mary Jane bilang biktima ng human trafficking. Hindi na po niya kailangan antayin na maresolba ang kaso laban kay Cristina at Julius. Matagal na po na inaantay ng pamilya Veloso na makasama si Mary Jane. Matagal nang inaantay ni Mary Jane makasama at makapiling ang kanyang anak. 16 na taon na siyang nakapiit sa Indonesia at sa Pilipinas. Hindi makatarungan na ikinukulong pa siya ng ating bayan. Kinulong na nga ang kanyang pamilya sa kahirapan. Patuloy pa siyang ikinukulong sa inhustisya dito sa CIW. Kaya mga kasama, itaas po natin ang ating mga panawagan bagamat hindi tayo maririnig ni Mary Jane. Mga kasama, alam niya, nandito tayo sa labas. Alam niya na patuloy tayong sumusuporta at nananawagan para siya ay agarang mapalaya. Kaya po, mag-ingay po tayo, isigaw natin ang panawagan, palayain si Mary